kadiliman. Ano po? Dito. Sabi dito, Jesus Christ, siya yung ilaw sa dilim. Ayan. Jesus Christ, ilaw sa dilim. So, bakit po napakahalaga na maunawaan natin, maintindihan na itong si Jesucristo pala, siya yung ilaw sa dilim na kailangan ng mga tao. Sabi nga po dun sa ating binasa, napakahalaga na maunawaan natin, maintindihan na sabi dito, paano naging how Jesus Christ become the light of the world, o siya yung naging ilaw sa kadiliman. So, maliwanag po na kaya nga po sa panahong ito, ang mga tao ay abalang-abala dahil sineselebrate nila ang kaarawan ni Jesus Christ. At alam po natin na kahit yung mga matatalino na nag-aral, na talagang inalam nila yung Biblia, hindi po nila nakita na December 25 ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po yung iba na tuluyan ang nakalaya sa tradisyon, hindi na po sila nagsiselebrate ng Christmas. Pero yung ibang nagsiselebrate, ang Diyos na ang bahala. Lahat naman tayo ay harap sa Panginoong pagdating ng panahon. Kasi sabi doon ni Pablo sa mga taga-Galacia, ano ba naman kayo taga-Galacia? Meron pa kayong tinatanging araw, buwan, na kung ano-ano yung ginagawa, no? Kasi pag sinabi na salita ng Diyos na tayo pinalaya na indeed. So, hindi po natin maiwasan na marami pa rin po ang namumuhay sa tradisyon. Pero lahat po tayo harap sa Diyos. Kaya ang Diyos na po ang bahalang humatuloy. Amen? So, sa umagang ito, tunay nga po na si Jesucristo ay isinugo dito sa mundo para maging ilaw sa kadiliman. At kaya nga po si Mama Mary, yung babaeng pinagpala para siya yung maging nanay niya dito sa lupa. Amen? Nanay niya para maisilang ang tagapagligtas ng mundo o tagapagligtas ng ating kaluluwa. Kaya po, napakahalaga na maunawaan natin na si Jesus Christ ay isinilang saan? Sa Bethlehem, sa Israel. Pero hindi siya nanatiling baby. Kaya nga po, parang kada ganitong panahon, ay inaalala natin siya. So parang dumarating sa point na si Jesus Christ ay parating baby kada taon. Amen? Kaya po, ang Diyos pa rin po ang patuloy na mag-open sa ating spirit eyes na maunawaan natin na dapat nga pala nakalaya na tayo doon sa mga ganoon na tradisyon. Amen? So, sinabi dito, sabi nga po doon sa salita ng Diyos sa John 14:4-5, sabi po doon, in the last days, sabi doon, we need to seek God. Sabi doon, we need to seek God. Yung mga taong matatalino ay patuloy na hinahanap ang Panginoon diligently. At ang sabi naman ng Panginoon, kapag hinanap niyo ako, masusumpungan niyo ako. Kapag nag-ask kayo, kayo ay makakatanggap. At kapag kayo pumatok, kayo ay bubuksan ng Panginoon. So, kaya nga po tinagurian na si Jesus Christ, siya yung ilaw sa kadiliman. At sabi sa John 14:45, the light shine in the darkness, but the darkness has not understand it. Napakaliwanag po. Kagaya po ngayon, sa panahon ngayon, ang daming nangangarulin kapag tinanong mo bakit may Christmas. Ang sabi lang nila ay pagbibigayan. Hindi po talaga nauunawaan ng mundo yung tunay na message ng Christmas. Salamat sa mga nakakaalam. Pero kaya nga po napakahalaga na ibahagi natin ang gospel. We are living in the last days. Nawa po ay marami pang makarinig ng kaligtasan para tuluyan ng makabalik ang Panginoon sa pagdagit. Amen? At tayo po yung gagamitin, mga mananampalataya, yung mga kapitbahay nyo, kahit sa anong pamamaraan, kailangan na nating patuloy na ihayag na si Jesus Christ yung ilaw sa kadiliman. We are living sa dark days, mga kapatid. Nabubuhay tayo sa kadiliman, sa kasamaan ng mundo, kung ano-ano na nangyayari. Kaya po tayo sinabihan ng Panginoon na tayo yung ilaw at asin. Tayo yung magiging ilaw at asin sa mundong ito.
tayo yung gagamitin ng Panginoon para bahaginan sila, para matupad yung nasasabi sa Biblia na kailangan makarinig yung mga tao, at napakahalaga na John 3:16. Alam natin, basic na eh. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan, kaya isinugo niya si Jesucristo upang ang isang tao na manalig, manampalataya ay hindi mapahamak, bagkus bibigyan niya ng gift, yung regalo na eternal life. Yun po ang kahulugan ng mundo. Kaya naging ilaw si Jesus Christ sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan, kasi siya yung regalo ng Diyos Ama. At ang bawat isa na tatanggapin siya, makakasumpong ng ilaw at liwanag at hindi na mamumuhay sa kadiliman, kagaya ng pinasa natin dito. Sabi dito, ang mundo hindi po nauunawan. Kaya sino po ang magpapaunawa? Yung mga tumanggap na kay Kristo, yung lahat ng mga born-again Christian, sila yung gagamitin ng Panginoon para iproklima ang gospel, para marinig nila sa kanilang mga tenga na ang isang tao pala ay need to be born again to see the kingdom of God. Iniligtas tayo para tayo ay magdala ng mabuting balita sa mundong ito. Kaya po, it's time na tayo po ay patuloy na mag-rise up at talagang mag-double time po tayo at talagang ang nasa paligid ay puro kadiliman na. Kaya magliwanag tayo. Let the daughter and son of God be shine into the darkness word na ito. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi dito, I will show you the way of God. Sabi po doon sa binasa natin. I will show you. So, kaya nga po, si Jesus Christ yung pinaka number 1 na gift. Siya yung kinailangang magbata ng hirap para sa iyo at sa akin, para makatanggap tayo ng eternal salvation. I will give you life. Tingnan niyo po yung pangako ng Panginoon. Kaya siya yung ilaw sa kadiliman, kasi siya yung may kapangyarihan na ipakita sa atin, ituro sa atin kung paano yung lumakad sa pamumuhay na gusto ng Panginoon sa iyo at sa akin. At I will give you life. Yun yung pangako niya. Kaya siya ay naging ilaw sa kadiliman. At maraming tao na ayaw tanggapin yung liwanag kasi mabibisto sila, kasi mga gumagawa ng kasamaan. Pero bilang ilaw tayo at asin, kailangan tayo ay magliwanag. Ano po? Para yung mga tao makasumpong din naman. Napakaganda Kaya nga po, kung walang mga ngaral ng kaligtasan, hindi po nila maririnig. Amen? Ang kaligtasan ay para sa lahat, kaya kailangan po talagang may mangaral. Kaya po we need to stand up and tell the truth sa mga tao sa paligid natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Bakit naman? Bakit si Jesus Christ yung ilaw sa kadiliman? Sabi doon, kaya nga po yung binasa natin sa John 8:12, sinabi dito sa John 8:12, maliwanag po si Jesus Christ, siya po yung ilaw ng sanlibutan. So, napakaliwanag ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, bakit kailangan natin ang Jesus Christ na ito? Dahil siya yung ilaw sa kadiliman. So, ang mga sumusunod sa kanya, yung mga sumusunod, yung nananalig, nananampalataya, namumuhay ng banal, matuwid sa kanyang harapan, ay, bibigyan niya ng buhay. Ano yung buhay? Yung salvation, yung eternal life. Amen? Kaya po rin ang Panginoon na tayo po ay kinaawaan at kinahabagaan ng Panginoon, so tayo rin naman ay abutin yung iba para sila po ay maligtas din naman. Amen? At hindi lamang yun, yung mga sumusunod na sa Panginoon, yung mga nakasumpong na ng kaligtasan, hindi lamang po ilaw ang matatanggap nila, bagkus yung buhay na buhay sa langit pagdating ng panahon. Kaya nga po sabi doon, John 15:1-7, without God, we can do nothing. So, kailangan natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, mga kapatid. At sabi doon, kapag nasa liwanag na tayo, o ginagabayan na tayo ng Panginoong Jesucristo, hindi na tayo lalakad sa kadiliman.
So kaya nga po, tayo po ay iniligtas ng Panginoon para mamuhay sa liwanag at sa gabay ng banal na Espiritu. Kasi nga po, hindi tayo magiging liwanag sa iba kung tayo ay nabubuhay pa rin sa kadiliman. Ay ano ba yung liwanag? Ang sabi doon yung liwanag, yung nagdadala sa kaliwanagan ay yung ating mga mata. Kapag pala yung ating mga mata ay maliwanag at nakikita natin yung mga spiritual na bagay, so makakapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Sabi doon, do not focus on the things in this world. Dahil kapag minahal natin yung mga bagay, material na bagay sa mundo, ang pag-ibig ng Diyos ang may wala sa atin. So kaya, kailangan natin mga bagay na yan na nasa paligid. We need that, but don't love the things in this world. Amen. Wag nating mamahalin yung mga kayamanan, yung mga kung ano-ano, kasi malapit na mag-cashless society. Buksan nyo ang mga mata natin, mga kapatid. Ang dami nangyayari sa paligid. Kaya napakahalaga na patuloy tayo na buksan ang ating mga mata ng banal na Espiritu nang makita natin yung mga bagay na panlangit. Mas focus po tayo ngayon sa mga bagay na panlangit kasi padating ng padating, palapit ng palapit ang panahon. We need to ready sa mga mangyayari. Amen. Napakahalaga po na tayo ay patuloy na maghanda at yung pananampalataya natin ay palaguin natin. Hallelujah! Kasi yung pananampalataya ay napakahalaga. Yun ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Di po ba? We are saved by the grace of God, by faith in Christ Jesus. Kaya po, magpatuloy lang po tayo. At napakaliwanag dito. Oh. So, sabi dito, yung mga lumalakad, yung mga may Kristo na, lumakad na ng matuwid sa harapan ng Diyos. At alam niyo po ba ang ibig sabihin ng tiningnan ko po siya. Yung ibig sabihin ng darkness, yung po palang namumuhay sa darkness, ang simbolo po pala ng darkness ay wickedness, sadness, ignorance, lack of light, judgment, absence of light, yung pamumuhay sa kasalanan, mga evil things, mga false doctrine. Yan po yung sinasabi na kadiliman, yun ang simbolo nun. At yung simbolo naman ng light, ito yung simbolo ng Panginoon. Holiness, goodness, knowledge, wisdom, grace, hope, God's revelation. Kaya po talaga, in the last days, tayo po ang pipili. Mamuhay ka sa liwanag. Kung nasa kaliwanagan ka, manatili ka sa liwanag. Kung ikaw naman ay nasa kadiliman, ay may chance pa, yung mga wala pang Christian, hindi pa po naging Christian, it's time to come back before it's too late. Time is near, palapit ng palapit. Baka bukas makalawa ay yung mga sistema ni Antikristo ay naandyan na, ay hindi natin namamalayan. Kaya mga kapatid, it's time na tayo ay lalo pang humingi sa Panginoon, open our spiritual eyes to see yung mga heavenly things para tayo makapaghanda. Hallelujah po rin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin na at nawa po may natutunan tayo na si Kristo, yung ilaw sa kadiliman, at we need Christ Jesus as our Lord and Savior. Amen. Manalangin na po tayo. Hallelujah. Maraming salamat po.